Bahagi Woon Sanay, nasanay na ako sa mga gabing halos wala ng tao sa lansangan. Bilang isang nurse na naka-night shift, madalas ay alas 2 o alas 3 na ng madaling araw ako umuuwi. At sa lahat ng saksi sa aking pagod, tanging ang huling biyahe ng tren ang palaging nagdadala sa akin pauwi. Madalas iyon ang pinakatahimik na bahagi ng araw ko, ang mahaba at walang imik na pag-upo sa sulok ng tren habang ramdam ko pa ang amoy ng disinfectant at dugo na nakadikit sa aking uniforme. Karaniwan, kaunti lang ang sakay, mga kapwa manggagawa, estudyanteng ginabi o minsan ay mga mukhang tinangay lang ng antok sa rilis ng gabi. Ang mga ilaw sa loob ng kariton ay kindat, at ang ugong ng tren sa bakal ay nagiging musika ng pahinga ko. Ngunit may isang madaling araw na tumatak sa akin, isang biyahe na hindi ko malilimutan, isang biyahe na hanggang ngayon pinipilit kong ituring na bangungot lamang, may kahit ramdam ko pa rin ang lamig nito sa bawat paghinga ko. Noong gabing iyon, galing ako sa isang duty na puno ng trauma cases. May lalaking nadisgrasya sa motorsiklo, isang batang nalunod at isang matandang babae na inatake ng puso. Ang ospital ay hindi tumitigil at kahit kami tao lamang, kailangan naming magmukhang matatag. Pagkatapos ng 12 oras na trabaho, halos hindi na ako makalakad. Paglabas ko ng ospital, ramdam ko ang bigat ng hangin. Madaling araw na at kakaunti na lamang ang ilaw sa kalye. Nakarating ako sa estasyon sakto bago magsara ang gate. May nakapaskil sa karatula. Last train departure, 3:15 a.m. Tumingin ako sa relo ko, 3:12. Nagmamadali akong pumasok, binili ang tiket, at halos tumakbo pababa ng hagdanan. Ngunit nang makarating ako sa platform, halos wala ng tao. Ilang aninong nag-aantay, ngunit karamihan ay nakayuko, parang tulog o walang buhay. Pagdating ng tren, umalingaw-ngaw ang tunog ng bakal na parang daing ng mga kaluluwang matagal nang nakakulong. Sumakay ako at gaya ng nakasanayan, humanap ako ng upuang malapit sa gitna. Pag-upo ko, saka ko lang napansin, kakaiba ang mga pasahero ngayong gabi. Hindi sila tulad ng karaniwang nakakasabay ko. Ang ilan ay nakatungo. Mahigpit ang hawak sa bag ngunit hindi gumagalaw. Ang iba naman ay nakatitig sa sahig. Maputla ang balat na parang walang dugong dumadaloy. Wala ni isa ang nagbubulungan o nag-uusap. Tahimik ang buong kariton maliban sa ugong ng tren. At doon ko siya unang nakita. Sa dulo ng kariton may isang babae. Nakatayo, nakapulang bestida at nakatingin diretsyong sa akin. Hindi siya kumukurap, hindi rin siya gumagalaw. Para bang ako lang ang laman ng kanyang paningin. Napayuko ako, pilit iniiwas ang mata. Siguro'y pagod lang ako. Siguro'y guni lang ng utak kung kulang sa tulog. Ngunit nang muli akong tumingin, nandoon pa rin siya, nakatitig, walang emosyon, at nakasuot ng pulang bestida na tila kumikinang sa ilalim ng mahihinang ilaw ng tren. Ilang sandali pa, dumating ang konduktor. May dalang maliit na lampara, maingat na naglalakad sa pasilyo. Isa-isa niyang tinitingnan ang mga pasahero, ngunit napansin kong walang tumutugon. Hindi man lang sila nag-aabot ng tiket, hindi rin tumitingin. Paglapit niya sa akin, inasahan kong kukunin niya ang tiket ko. Ngunit hindi niya ito kinuha. Sa halip, tumigil siya, tinitigan ako ng matagal at bumulong, "Sigurado ka bang dito ang hinto mo?" Para akong napako. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Ngumiti siya, ngunit malamig at walang saysay ang nangiti. "Wala nang bumababa rito. Sigurado ka bang dito ka dapat sumakay?" Bago pa ako makasagot, lumakad na siya palayo. At doon ko napansin ang kakaiba. Hindi man lang siya dumaan sa bahagi kung nasaan ang babae sa pulang bestida. Parang hindi niya ito nakikita. Lumipas ang ilang minuto. Sa labas ng bintana,
Nadaanan namin ang dapat ay istasyon ng Santulan. Ngunit hindi tumigil ang tren. Dumaan lang kami at ang karatula ay tila pabaligtad ang sulat. Parang nakikita ko ito mula sa salamin. Nagulat ako. Lagi akong bumababa sa istasyon na iyon. Paano kami lumampas? Naglakad ako papunta sa pintuan, pinindot ang emergency lever. Ngunit parang wala itong silbi. Hindi gumalaw ang tren, hindi bumagal, hindi man lang nagbigay ng sinyales. Nang sumilip ako sa bintana, lalo akong kinilabutan. Ang mga lagusan na dinadaanan namin ay may mga bulong. Mahihinang tinig na paulit-ulit. Tulungan mo kami, tulungan mo kami, tumigil. Ang hininga ko, sino ang bumubulong? Mula ba iyon sa labas o mula mismo sa loob ng tren? Paglingon ko, nakita kong tumayo ang babae sa dulo ng kariton. Mabagal, parang sinasadya ang bawat hakbang. Ang kanyang mga paa ay nakayapak at bawat yapak niya ay nagiiwan ng bakas ng tubig sa sahig. Habang lumalapit siya, ramdam ko ang bigat ng lamig na bumabalot sa buong tren. Hanggang sa huminto siya sa tapat ko. Itinaas niya ang kanyang kamay, maputla, malamig, at nanginginig, at inabot ito sa akin. Matagal na kitang hinihintay, bulong niya, boses na parang basag na plaka. Nurse. Nanlaki ang mga mata ko. Paano niya nalaman ang trabaho ko? At noon ko lang napansin, ang mga pasahero sa paligid ay dahan-dahang nag-angat ng ulo. Isa-isa lumitaw sa leeg nila ang mga sugat. Malalalim na hiwa, parang marka ng aksidente sa tren. May iba pang duguan ang noo, may iba'y parang nabasag ang bungo. Lahat sila sabay-sabay na nakatingin sa akin. Mabilis kong hinila ang emergency lever ng mas malakas. Ngunit imbes na huminto, mas bumilis ang takbo ng tren. Dumilim ang lahat ng ilaw at tanging mga mata ng mga pasahero at ang pulang bestida ng babae ang lumiliwanag sa loob ng kariton. Pinikit ko ang aking mata, humihingal, pilit na nilalabanan ang takot. Ngunit nang muli akong dumilat, wala na ako sa tren. Nasa isang lumang istasyon na ako, nakaupo sa isang sirang bangko. Walang tao, walang ingay. Ang paligid ay nababalutan ng alikabok at kalawang. Sa tabi ko may nakapatong na punit na dyaryo. Ang headline, Trahedya sa Riles, 20 patay, 5 taon na ang nakalipas. At sa litrato ng artikulo, nakabalandra ang isang kariton ng tren na wasak na wasak. Sa gilid ng larawan, halos hindi kita, may aninong nakapula, isang babae nakatayo sa tabi ng mga bangkay. At doon ko naunawaan, hindi ako basta nakasakay sa tren ng huling biyahe. Nakasakay ako sa tren ng mga patay. Bahagi ito. Hindi agad gumalaw ang mga paa ko. Parang ang bangkong inuupuan ko ay may sariling bigat na humihila pababa. At ang hangin sa lumang istasyong iyon ay parang semento sa baga. Pinagmasdan ko ang punit na dyaryo sa tabi ko. Madilaw, marupok, na may pukpok ng alikabok sa mga gilid. Trahedya sa Riles, 20 patay, 5 taon na ang nakalipas. Nakatitig sa akin ang litrato ng kariton na durog, nakatihaya sa linyang bakal na parang pating na nahulog sa tuyong baybayin. Sa gilid ng imahe, sa tapat ng haliging may guhit ng lumang graffiti, may aninong bahagyang nakapula, at kahit hindi malinaw, alam kong siya iyon. Pinilit kong tumayo. Malingaw-ngaw ang pagkatok ng takong ko sa lumang tiles. Tuyot, guhit-guhit, may hiwa ng panahon sa pagitan ng bawat kahon. Walang tao, walang babala, walang LED na gumagapang ang text para sa schedule, walang boses na nag-aabot ng mag-ingat po sa paglalabas-pasok. Wala. Katahimikang nakaalsa sa bawat sulok at amoy kalawang na parang bukas na sugat. Nilabas ko ang telepono, walang signal, walang oras. O mas tama, may oras pero nanatili sa 3:05 a.m. Parang natigil ang lahat ng mismong 7 segundo bago dumating ang huling hinto na hindi kailanman dumating.
Ilang beses kong pinindot ang power, ang volume, ang kahit anong maaaring magpagalaw. Wala. Tila naipit ang mga numero sa loob ng salamin at ako ang nanonood sa kulong nilang humihinga. Humakbang ako patungo sa gilid ng platform. Ang karatula sa unahan, yung puting plaka na may itim na letra, ay nabitak sa gitna pero mababasa pa, Ed San Lazaro. Sa ilalim nito, may isa pang maliit na lata na niluma na ng panahon, decommissioned. San Lazaro? Bulong ko halos matatawa kung hindi nanginginig. Wala namang San Lazaro sa linya. Sa baba ng platform, natatanaw ko ang rails na tila walang katapusang linya ng itim at pilak. Sa kanang banda, lagusan, madilim, parang lalamunan. May pumipintig na lamig mula roon. At sa kabila ng lamig, may kirat ng ilaw na hindi ko maipaliwanag. Parang kumikisap-kisap na nag-aanyaya. Huwag ka riyan! Napaigtad ako, mabilis akong lumingon. Doon, sa lilim ng poste malapit sa kapirasong istante ng lumang tsinelas na gamit pangalis ng grasa, may nakatayong matanda. Payat, nakasumbrero na lumang-luma, naglilihim ang mata sa ilalim ng aninong, tila mas makapal kaysa sa kanya. May dala siyang maliit na lamparang digas at sa kalahating liwanag nito, nakilala ko ang balangkas ng kanyang uniforme. Para bang dating janitor o bantay istasyon ang suot. Pasensya na iko, paos ang boses. Saan po ang labasan? Wala kasing tinuro niya ang likod ko sa bandang dulo ng platform. Silid pa silidad, may dilaw na guhit sa sahig, sundan mo. Huwag kang dadaan sa riles. Huwag kang titingin sa lagusan kapag may tumawag. May tumawag? Napatawa ako ng pilit. Wala namang tao. Hindi lahat ng tumatawag ay tao, sagot niya, tuwid, walang biro. Nurse, di ba? Nanigas ang batok ko. Paano niyo nalaman? Itinapik niya ang dibdib ko. Hindi niya ako hinawakan, pero ramdam kong parang may malamig na palad na huminga sa tela ko. Amoy ka ng ospital, disinfectant, dugo at puyat. Ang mga ganoang amoy, dito yan kinukuha sa madaling araw. Hinanap ko ang pangalan niya sa badge, wala. Wala ring badge. Tanging isang pirasong lumang panyo lamang na nakakurbata sa bulsa, may burdang 3 titik. T, R, O. Paano ako napunta rito? Tanong ko, diretsong pinasok ang apoy sa lalamunan. Sumakay ka sa tren na walang hinto. Sagot niya, tila nagsasalaysay lang ng panahon. Kapag sumobra ang bigat sa isang biyahe, galit, dalamhati, pagsisisi. Minsan, sa halip na bumitaw ang alon, nag-iipon niya ng mga hindi nakauwi. Hindi ako kasali doon. Balik ko. Mahigpit parang ako mismo ang kailangan kumbinsihin. Nauwi ako rito, oo, pero ayoko rito. Nobody wants to end here, tugon niya, saka tumalikod at naglakad na parang sinasalo niya ang hangin. Pero pwede ka pang umalis, basta wag kang sasakay pag sumipol ang tren. Bakit? Pag sumipol, ibig sabihin may humahabol. At kapag tumingin ka, tinapos mo na rin ang pag-uwi mo. Nakatitig ako sa kanyang likod, sa paa niyang humahalik sa bitak-bitak na sahig. Sinundan ko siya hanggang sa dulo ng platform kung saan may pinto, puti, kalawangin ang hawakan, may nakasulat sa kapirasong papel na halos naapuhap na ng amag. Maintenance only. Binuksan niya iyon, ang loob ay pasilyo. Makipot, mababa, halos sumasayad na sa ulo ko ang mga sumusuot na tubo. Sa sahig, may dilaw na guhit na paikot ang pihit, parang sinulid sa pisi ng manika ng kuryente. Sa pader may mga marka ng chalk, mga bilang, mga petsa, mga pangalang pawang binura ng ulan ng loob. Huwag mong kalimutan, sabi ng matanda habang nauuna siya. Huwag kang titingin kapag may tumawag. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi ko mapigilang itanong. Dati rin akong sumagot, sagot niya mahina.
At noong sumagot ako, wala nang sumagot pabalik. Napalunok ako. Anong ibig mong... Shh! Itinuro niya ang harap. Sa dulo ng koridor, may timog liwanag. Hindi puti, hindi dilaw, parang kulay basang laton na kinain ng araw. Doon ang hagdan. Sa ibabaw noon, hindi na niya kayang humabol hanggat hindi ka lumilingon. Napasulyap ako sa relo ng telepono ko, 3:15 pa rin. Napaisip ako kung ilang minuto na ba ang lumipas, kung umaandar pa ang oras kung saan-saan. Enzo, napatigil ako. Pamilyar ang tono, mahina, patawag, parang nasa ICU at tinatali ang sarili sa huling hininga. Enzo, tuloy lang. Sabi ng matanda, hindi lumilingon. Pangalan mo yan, alam nila yan. Enzo, nurse, mas malinaw. Mula sa kanan, mula sa kaliwa, mula sa likod, di ko alam. Bawat tubo sa kisame ay naging lalamunan. Bawat tornilyo sa pader ay naging matang kumikindat. Kinagat ko ang dila ko para magising ang laman. Nakaramdam ako ng alat, ng sipa ng dugo sa bibig. Enzo, tulungan mo kami. Boses na hindi iisa. Babae, lalaki, bata. May himig ng tren sa pagitan ng bawat pantig. Wag, utos ng matanda at narinig kong tumigil din ang kanyang sandal. Wag kang titingin. Lalong lumakas ang tawag. Nurse. At kasunod, isang boses na pumunit sa dibdib ko. Manipis, umiiyak. Kuya, ang sakit po. Napakagat ako sa kamao ko, napapikit. May mukha ng batang nalunod na binitbit namin kagabi. May ama na sumisigaw sa ER. May motoristang sumadsad sa bakal, humihigop ng hangin sa mask. Ang lahat ng ngayon, sabay-sabay na tinik nang maramdaman kong halos humakbang ang aking kaluluwa pabalik. Enzo, iyon na ang boses niya, ang nakapulang bestida. Tinawag niya ako na parang matagal na naming usapan ang katapusan. Matagal na kitang hinihintay. Tumigil ang paa ko. Nasa unahan ko na ang hagdan, amoy alikabok at araw sa dulo. Ngunit sa likod ko, amoy langis at buhok na basa, amoy asukal na naagnas, amoy bakal na kasingalat ng isang dimpos sa piraso ng bala. Sumama ka, Anya, musika ang bigkas, libing ang paksa. Nurse, wala nang hinto doon, hindi ka na mapapagod. Bakit ako? Pikit na tanong ko, hindi lumilingon. Hindi kita kilala. Tinulungan mo sila kagabi, sagot niya. Tama ang hula niya sa pulso ng oras. Pero hindi mo ako naapakan kahit minsan. 5 taon na akong naghihintay sa bawat huling biyahe. Lagi kang napapadaan. Ngayon lang kita nakita. Parang lumubog ang hagdan sa ilalim ng paa ko. 5 taon? 5 taon mula nang bumitaw ang mga ilaw at hindi na nagising ang tindig. Sabi niya, parang nagbibilang ng orasyon. 5 taon mula nang magpula ako. Magpula? Hindi ka tumingin noon. Serena ang tinig niya, pero may pait sa tabas. Lahat kayo abala sa buhay na umuusad. Ngayon, ako naman ang abala sa inyo. Bumugso ang hangin sa pasilyo. Ang lampara sa kamay ng matanda ay kumaway, kaway na parang mababasag. Ngayon na, sabi niya patalim ang bigkas. Aakyat ka, huwag kang lilingon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Umangat ang isa kong paa sa unang baitang, sumunod ang isa pa. Sa bawat hakbang, narinig ko ang pagtilamsik ng nalalagas na alikabok. Huwag kang lilingon. Enzo, habol ng boses niya, ngayong mas malapit. Nurse, may naiwan ka, yung ticket mo. Hindi ko napigilan. Kumalabit ang kilig ng ugali, ang mga tiket, ang mga resibo, ang mga maliliit na bagay na iniiwan ng mga pasyente sa tray. Bumaling ang leeg ko. 1 pulgada, 2 pulgada, sakto para makita ang dulo ng pasilyo kung saan sa lilim nakatayo siya, nakapula, basang buhok, may hawak sa kamay, hindi tiket kundi punit na dyaryo. Itinaas niya iyon at doon ko nakita ang headline na alam ko na. Ngunit ngayong may bagong linya sa ibaba, nakasulat sa tinta na sariwa pa ang itim. Nurse sa huling biyahe, hindi umuwi.
Nalaglag ang hininga ko bago pa tuluyang sumubsob ang kaluluwa ko sa takot. Biglang sumipol ang tren, isang mahabang sigaw na parang mula sa ilalim ng lungsod. Sa kisap, parang may dumaan sa likod ko, mga yapak, marami, sabay-sabay, palapit. Huwag! Sigaw ng matanda sabay hagot sa braso ko pataas. Tingin sa liwanag, huwag mo silang pakinggan. Kinagat ko ang dila ko ulit. Pinahigpit ang kapit sa rehas at tumakbo. Isa, dalawa, tatlo, 10 baitang. Sa bawat baitang, dumadami ang bulong. Tulungan mo kami, dito ka na, walang hinto. At sa huling 3 baitang bumulong siya, ang pulang bestida, isang hiling na hindi madugo. Kung hindi ka sasama, babalik ka. Sumulpot ang liwanag, puti, mabigat, parang umaga na tinanggal ang takip. Umakyat ako at humampas sa hangin. Nahirapan akong huminga. Nagkamalay akong nasa bukana ng isang lumang iskinitang may grills. Nakaawang ang gate. Dumikit sa mukha ko ang amoy ng antok ng lungsod. Usok ng kape, paos na busina sa malayo, at huni ng uwak na hindi ko alam saan galing sa syudad. Wala na ang matanda, ang lampara, wala rin. Ang pasilyo sa likod ko, sarado na ang pinto at ang dilaw na guhit sa sahig ay naglaho na parang kapirasong panaginip na ininom ng araw. Lumabas ako sa kalye. Walang katao-tao, ngunit malinaw na hindi na iyon ang loob ng lupa. May mga puste ng ilaw na umiilaw ng tulala. May mga tarpuling punit na isinasayaw ng hangin. Sa kanan, may lumang gusali na nakasara ang roll-up. May lihim ng alikabok sa pagitan ng bakal. Sa kaliwa, may masari-sari, store siya, na pininturahan ng asol ngunit kupas na. Nakasabit ang saradong karatula. Naglakad ako hanggang sa dulo ng kanto at doon ko nakita ang isa pang platform. Bago, maliwanag, may guard booth at turnstile na electronic. Ponista, Elvira Station. Doon ako madalas bumaba sa normal na araw. Ang gwardiya sa loob ay nagkakape, may maliit na radyo sa tabi. Nang makita niya ako, napakunot ang noo at lumabas. Boss, saan kayo galing? Sarado ang gate sa lumang banda. May lumang istasyon sa likod. Sagot ko, hinihingal. San Lazaro, decommissioned. May pasilyo, may umiling siya. Sir, matagal ng sealed yun. Simula pa noong aksidente, 5 taon na, wala nang daanan papunta roon, wala na ring tao doon. Pero galing ako doon. Pilit kong sagot. Umatras ang boses ko habang lumalaban sa likod ang lamig ng alaala. Kumapit pa nga sa akin yung... Sir, putol niya. Mahinahong parang sanay sa nagpapanik sa madaling araw. Magpahinga muna kayo. Mukhang galing pa kayo duty. Sabagay may naririnig ng kwento. Pero huwag niyo nang isipin yon. Tumikhim siya sa katinitigan ng ID ko. Nurse kayo? Saludo ako pero maghinay-hinay. Delikado ang puyat. Hindi ko na asya sinagot. Umupo ako sa bangko sa tabi ng booth at doon ko naramdaman ang hapdi sa palad kong kanan. Nakatingin ako, may nakatuping papel sa kamay ko. Marurupok ang gilid na parang sinong kamay ang nagpilit ipalagay sa loob nito. Dahan-dahan ko itong binuklat. Hindi iyon ticket. Isa iyong lumang ash single journey card. Kulay ginto na kupas, may inukit na salitang hindi gawa ng makina. Return. Sa likod, sa dulo, may 3 titik na parang nililok ng pako. T-R-O. Napakuyom ako. Biglang sumagi sa isip ko ang burdang panyo ng matanda. T-R-O. Boss, dugo yang leeg nyo. Sabi ng gwardya. Natahimik lang ako at tinitigan siya. Teka po, dagdag niya, parang may marka kayo, bilog, parang kinuyumos ng kamay ng tali. Hinawakan ko ang leeg ko. May bahagyang hapdi at sa dulo ng daliri ko, dumapo ang manipis na alikabok na parang kalawang. Sa salamin ng booth, nakita ko ang sarili kong refleksyon. Putla, tuyong labi at sa leeg, oo, may bahagyang aninong marka, hindi hiwa, hindi pasa,
kundi parang guhit ng malamig na bakal na minsang humalik. Napatayo ako. Anong oras na? 3:20? Sagot ng gwardya, sumulyap sa relo. AM. Lumingon ako sa telepono ko. 3:15 pa rin. Umiling ako, isinilid ang lumang card sa bulsa at nagpasya. Hindi ako didiretso ng bahay. Pupunta muna ako sa ospital. Kailangan kong makita ang ilaw ng emergency room, ang amoy ng disinfectant at oxygen, ang ingay ng monitor, kahit anumang bagay na totoo at hindi liko ang letra. Lumakad ako sa kanto para sumakay ng jeep. May paparating na isa, luma, puting pintura na nahuhulas, may karatulang Sta Elvira General. Sumakay ako sa harap. Hindi kami agad umandar. Tinitigan ako ng driver sa salamin. Mata na tila sanay sa madaling araw na kakaibang pasahero. Nag-abot ako ng bayad. Sa General, sabi ko, ang tawag namin sa ospital. Kinuha niya ang barya at ngumiti. Malamig ng ngiti, nakakilala ko na. Sigurado ka bang doon ang hinto mo? Namutla ang mga daliri ko sa pagkakahawak sa hawakan sa kisame. Bago pa ako makasagot, may kung anong tumunog sa bulsa ko. Hindi telepono. Ang lumang card. Umuusok ba iyon o humihinga? Hindi ko alam. Pero sa ibabaw, sa salitang return, may umusbong na pinong guhit, parang bagong ukit. Last. Hugot hinga ako. Kumurap ang ilaw ng jeep. Sa dulo ng kalsada sa malayo, parang may rails na tumatawid at sa ibabaw nito, anino ng kariton na dumaraan, walang hinto, walang pasabi, walang lingon. At sa gilid ng hanggang gilid ng mata ko, sa labas ng bintana, may sumabay na kulay. Pula. Nakapula, mahaba ang buhok, nakatingin, nakangiti. Bahagi 3. Kumakabog pa rin ang dibdib ko nang umandar ang jeep. Mahina ang ugong ng makina, tila kumakalog ang mga bakal na parang kalansing ng kadena sa libingan. Hawak ko ng mahigpit ang bag ko habang nakatanaw sa labas. Walang masyadong tao sa kalsada. Ang mga poste ng ilaw ay parang iilang kandila lamang na pilit itinataboy ang dilim. Ngunit hindi iyon ang dahilan ng pagkalamig ng batok ko. Nandoon siya, sa gilid ng bintana, sa salamin ng jeep, ang pulang bestida. Hindi siya nakasakay, pero para bang sumasabay sa bawat galaw ng sasakyan. Nakatingin lang, malamlam ang mga mata, nakangiti ng payak, pero nakakayanig ng kaluluwa. Napatakip ako ng mukha, nagdasal ng mahina. Pero pagdilat ko, wala na siya. Tanging ang kadiliman ng kalsada at ang liwanag ng mga poste ang nagbalik sa tanawin ko. Sir, saan po ulit kayo bababa? Tanong ng driver nakatingin sa akin mula sa rearview mirror. Sa General Hospital, sagot ko. Medyo nanginginig ang tinig. Tumango siya, ngunit naramdaman kong may kakaiba sa titig niya. Masyadong matagal siyang nakatitig at ang ngiti niya, oo, may ngiti, ay hindi tugma sa tanong niya. Malamig parang nangiti ng konduktor sa tren. Sigurado ka bang doon ang hinto mo? Bulong niya. Napalunok ako, napatingin ako sa ibang pasahero, ngunit doon ko lang napansin. Wala pala akong kasabay. Ako lang at ang driver. Hindi ko alam kung kailan sila bumaba o kung meron nga bang sumakay kanina. Sir? Ulit ng driver, mas malalim ang tinig. Sigurado ka ba? Pinilit kong maging matatag. Oo, doon. Ngumiti siya. Sige, pero tandaan mo kapag lumagpas wala nang balikan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nilingon ko ang relo ko, 3:15 pa rin. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihing huminto siya. Pero nanlamig ang dila ko. Makalipas ang ilang minuto, tanaw ko na ang ospital. Ang ilaw ng ER ay nagniningning na parang parola. Para akong nabunutan ng tinik. Ngunit nang huminto ang jeep sa mismong harap, walang ibang tao. Wala ang mga bantay, wala ang mga pasyente, wala ang mga nurse na madalas nakaupo sa gilid ng entrance. Tahimik. Mas tahimik pa sa puntod ng madaling araw. Eto na ho, sabi ng driver,
ngunit hindi siya lumingon. Nakatingin lang siya sa kalsada. Bumaba ako at sa mismong pagbukas ng pinto ng jeep, may narinig akong mahina mula sa loob ng sasakyan, boses ng babae. Enzo, agad kong isinara ang pinto. Halos patakbong pumasok sa ospital. Ngunit sa pagbukas ng automatikong pinto ng ER, ang nakita ko ay hindi ang abalang mundo ng hospital duty. Wala. Ang mga kama ay walang tao. Ang mga monitor ay nakabukas pero walang pasyente. Ang sahig ay makintab. Sobrang linis na parang hindi pa nadumihan. At ang pinakakinilabutan ako, sa puting dingding may nakasulat gamit ang pula. Hindi ko alam kung pintura o dugo. Walang hinto. Huminga ako ng malalim, pinilit kong kumalma. Hindi totoo ito, pagod lang ako, bangungot lang ito. Ngunit habang naglalakad ako sa loob, ramdam ko ang malamig na hangin na tila may dumadaan sa likod ko. Minsan ay parang may aninong sumasalamin sa salamin ng mga pintuan. Sa isang iglap, natagpuan ko ang sarili ko sa ICU. Doon ako madalas nakatalaga. Ngunit ngayon, lahat ng kama ay puno, hindi ng mga buhay. Lahat ng pasyente ay nakatakip ang mata, mapuputla at may marka sa liig, parang hiniwa ng matalim na bakal. May ilan na basag ang ulo, may iba'y tila nalunod. Lahat sila sabay-sabay na bumaling ng tingin sa akin nang pumasok ako. Enzo! Bulong nila sabay-sabay, parang koro ng bangkay. Nabitiwan ko ang bag ko at napaatras. At sa dulo ng ICU, sa tabi ng bentilador, naroon siya. Ang babaeng nakapula, nakaupo siya sa isang silya, nakapamiwang at nakangiti. Matagal na kitang hinihintay, nurse, aniya. Dito, walang hinto, wala nang pagod, wala nang sakit, sama ka na. Nanginginig ang tuhod ko. Sino ka? Halos sigaw ko. Tumayo siya, lumapit. Sa bawat hakbang niya, dumadagundong ang sahig, kahit wala siyang sapatos. Nang hawakan niya ang kamay ko, dumampi ang lamig na parang yelo. Ikaw ang susunod, bulong niya, sabay pinakita ang dyaryo sa kanyang kamay. Pareho nang nakita ko sa lumang istasyon, ang headline ng trahedya, ngunit ngayon may bagong litrato. Ako, nakaupo sa tren, nakatingin sa kawalan habang sa likuran ko, nakatayo siya, ang babaeng nakapula, nakangiti. Napasigaw ako at hinila ang kamay ko, tumakbo palabas ng ICU. Ngunit sa bawat pintuan na binubuksan ko, iisa lang ang bumabalik. Ang parehong pasilyo, ang parehong ilaw na kumikindat, at sa bawat kanto naririnig ko ang bulong. Walang hinto, walang hinto. Hanggang sa bigla akong bumunggo sa isang tao, isang matanda, payat, nakasombrero, dala pa rin ang lumang lampara. Siya ang matandang nakita ko sa istasyon. Hindi ka pa huli, aniya, mariing nakatitig. Pero malapit na, tandaan mo ang sinabi ko, huwag kang sumakay kapag sumipol ang tren. Paano ako makakaalis? Paano? Halos lumuhod ako. Hanapin mo ang pintuan na may marka. Yung may tatlong titik, TRO. Doon ka makakaligtas. TRO? Bulong ko. Ano yon? Ngumiti siya ng mapait. Trapiko, riles, oras. Lahat yan nagtatagpo sa huling biyahe. Pero huwag kang tatagal dito, Enzo. Kung hindi, isa ka na ring pasahero. At bago pa ako makasagot, biglang bumalik ang tunog ng sipol. Mahaba, malalim at bumabalik sa buto. Narinig ko ang ugong ng tren. Papalapit. At mula sa dulo ng pasilyo, muling lumitaw ang babaeng nakapula. Ngayon, nakangiti siya ng mas malaki at iniabot ang kamay niya. Sumakay ka na, nurse. Aniya, boses na parang alon na walang balik. Matagal ka na naming hinihintay. Sa oras na iyon, wala na akong alam kung saan tatakbo. Ang pintuan sa kanan ko ay may tatlong titik, faded, halos mabura pero malinaw. T-R-O. Dalawa ang pagpipilian, sumama sa babaeng nakapula o pumasok sa pintuan na iyon. At habang papalapit ang tunog ng tren, alam kong wala na akong oras. Nasarntos, bahagi pata.
Humahagibis ang pintig ng puso ko. Ang ugong ng paparating na tren ay parang kulog na umiikot sa loob ng aking bungo. Sa bawat segundo, lalong lumalakas ang sipol, mahaba, matinis, at tila boses ng mga kaluluwang sabay-sabay na dumadaing. Nakatayo ako sa gitna ng pasilyo ng ospital na hindi ko alam kung totoo ba o nilikha lang ng aninong kinapitan ng takot. Sa kanan ko, ang pintuang may tatlong titik ta rup kupas na halos mabura sa kalumaan, ngunit malinaw sa mata ko na iyon ang sinasabi ng matandang bantay, ang pintuan ng pagtakas. Sa harapan ko siya, ang babaeng nakapula, nakataas ang kamay, nakangiti, nakapako ang mga matang mapuputla sa akin, parang nag-aanyaya. At sa likod niya, sa loob ng pasilyo, isa-isang sumisilip ang mga anino ng mga pasaherong namatay. May mga sugat sa leeg, basag ang ulo, butas ang dibdib. Lahat sila sabay-sabay na umaawit ng bulong. Walang hinto, walang hinto. Nanginginig ang buong katawan ko. Para akong naparalisa, hindi alam kung saan tatakbo. Ngunit nang maramdaman ko ang lamig na humahaplos sa batok ko, alam kong wala ng oras. Tumakbo ako papunta sa pintuang may tatlong titik. Hindi ko na inisip kung ano ang nasa loob. Hinawakan ko ang kalawangin nitong hawakan, halos mabali sa tindi ng pagdidiin. Nang bumukas ito, bumulaga sa akin ang isang hagdanang bakal na pa-spiral, pababa. Amoy langis at alkitran, parang lumang tunel ng tren. Walang ilaw, maliban sa manipis na liwanag na kumikislap sa malayo, sa ilalim. Isinara ko ang pinto at halos madurog ang dibdib ko sa kaba. Ngunit bago ko pa maituloy ang pagbaba, narinig ko ang sipol ng tren na dumaan sa mismong pasilyong iniwan ko. At ang sigaw ng babaeng nakapula, "Hindi ka makakatakas, Enzo." Umalingaw-ngaw iyon sa loob ng bakal na hagdanan, parang umuukit sa tenga ko. Bawat hakbang pababa ay parang walang katapusan. Ang bakal na hagdan ay nanginginig at sa bawat yapak, naririnig ko ang kalansing na parang 1,000,000 kaluluwang nakakadena. Ang mga kamay ko'y halos madurog sa higpit ng kapit sa rehas. Pagdating ko sa dulo, napansin kong isang malawak na bulwagan ang nasa ilalim. Hindi ito ospital, hindi rin estasyon. Isa itong lumang control room. May mga kalawangin at sirang panel, mga lumang mapa ng reels na nakasabit sa dingding, at mga buton na hindi na gumagana. Ang ilaw ay galing sa iilang bumbilya na halos mamatay na nagkikindat-kindat, at bawat patay-sindi nito'y parang hininga ng matagal ng patay. Sa gitna ng silid, may isang lamesang bakal. At doon, nakaupo ang matandang nakilala ko, ang bantay na may dala-dalang lampara. Ngunit ngayon, wala na siyang lampara. Sa halip, nakapatong sa mesa ang isang lumang orasan na pulso, nakabukas ang takip. Bumaba ka, aniya hindi lumilingon. Nilapitan ko siya, nanginginig pa rin. Ano itong lugar na ito? Ano ang TRO? Tumikhim siya, sa kadahan-dahang tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay pagod, dilaw at puno ng lungkot. Time, rails, oras, aniya isa-isa ang bigkas. Ang tatlong salitang nagtatali sa mga kaluluwang hindi makaalis. Ang mga naipit sa huling biyahe, sila ang bumubuo ng tren na walang hinto. Bakit ako? Hindi naman ako kasali roon. Ngumiti siya, mapait. Wala namang kusang sumasakay, lahat nadadala lang ng oras, ng kapalaran. At ikaw, Enzo, nurse ka? Saksi ka sa buhay at kamatayan. Minsan, ang mga kaluluwa sumusunod sa mga taong humahawak sa huling tibok nila. Napatitig ako sa kanya. Ibig mong sabihin, sinusundan nila ako? Tumango siya. Oo, at ang babaeng nakapula, siya ang tagapagsama. 5 taon na siyang naghihintay. 5 taon mula nang madurog ang kariton at lamunin ng apoy ang mga pasahero. Isa siya sa kanila. Pero imbes na tanggapin ang wakas, pinili niyang humila ng iba. Nanlamig ang kamay ko. Bakit ako ang pinili niya? Dahil nurse ka.
Sagot niya, tila ba iyon ang pinakasimpleng katotohanan? Dahil inisip niyang kaya mong magdala ng sakit ng iba. At dahil isang gabi, nung sumakay ka ng huling biyahe, hindi mo siya tiningnan kahit umiiyak siya. Nagtayo ang balahibo ko. Ano? Isang buwan bago ang aksidente. Sumakay siya, umupo sa dulo ng kariton, umiiyak. Ikaw, umupo ka rin, pagod galing duty. Hindi mo siya pinansin. At nang magliyab ang kariton, isa siya sa mga unang hindi nakaligtas. Simula noon, ikaw ang hinahanap niya. Napaatras ako, parang may tumusok sa dibdib ko. Totoo, ilang beses na akong nakasakay ng madaling araw at may mga gabing hindi ko pinapansin ang mga pasahero. Wala na akong lakas noon, pagod na, ngunit hindi ko alam na may ganoong alaala. Paano ako makakalabas dito? Tanong ko desperado. May dalawang paraan lang, sagot ng matanda. Una, sumama ka. Hayaan mong hilahin ka ng tren, maging isa ka sa kanila. Doon, wala ng sakit, wala ng puyat. Ikalawa, huminto siya, lumunok. Harapin mo siya, harapin mo ang babaeng nakapula at ipakita mong hindi ka na ang lalaking tumalikod noon. Harapin? Bulong ko. Paano? Itinuro niya ang lumang orasan na dipulso sa mesa. Ito ang tiket mo. Oras ang puhunan mo at oras din ang ibabalik mo. Kung kaya mong suungin ang huling biyahe, hanapin mo ang istasyon ng wakas. Doon ka makakapili, manatili o bumalik. Kinuha ko ang orasan. Mabigat ito, malamig sa balat, parang may nakabaong bagahe ng libu-libong oras na hindi ko pa nasusukat. Sa loob nakaukit ang parehong tatlong titik. TRO. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ko sa matanda. Ngumiti siya, mahina, at sa unang pagkakataon, parang lumiwanag ang kanyang mukha. Dahil ako man, hindi nakalabas. Ako ang konduktor noong gabing iyon. Ako ang nagmamaneho ng tren. At simula noon, nandito na ako. Tagabantay, tagapagsabi sa mga nadadala. Ikaw lang ang unang nakinig. Nabingi ako sa kanyang sinabi. Konduktor? Siya pala ang dahilan. Ngunit bago ko pa masabi ang anumang bagay, biglang umuga ang buong silid. Ang bumbilyay sabay-sabay na nagkikindatan. Mula sa taas, narinig kong muli ang sipol ng tren. Ngunit mas malakas, mas malapit, parang mismong nasa ibabaw ng silid. Dumating na siya, bulong ng matanda. Enzo, kailangan mo nang pumili. Nang umangat ang sahig, nakita ko ang anino ng tren na dumaraan sa kisame. Hindi normal na anino, kundi parang tren na yari sa usok at dugo. Sa bawat pintana, may nakasilip na mga mukha, mga patay, mga pasahero, lahat sila nakatingin sa akin. At sa gitna, sa pinakadulong bintana, siya, ang babaeng nakapula, nakangiti, nakatingin diretso sa akin, at iniabot ang kamay mula sa bintana. Enzo, bulong niya, oras na, halika na. Niyakap ko ang orasan, halos durugin sa palad. Naramdaman kong tumibok ito, parang puso. Hindi, sagot ko. Nanginginig pero mariin. Hindi ako susuko. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid. Doon siya nakatayo, ang babaeng nakapula, ngayon ay mas malinaw, mas totoo kaysa kanina. Basa pa rin ang kanyang buhok at sa kanyang leeg, kita ko ang malalim na hiwa. Lumapit siya at bawat yapak ay parang tunog ng kampanang nagluluksa. Enzo. Aniya, malamig, mapanlinlang, puno ng sakit. Kung hindi ka sasama, babalik at babalik ka pa rin. Walang hinto, walang wakas. At sa mismong saglit na iyon, naramdaman kong kumilos ang orasan sa kamay ko. Ang mga kamay nito'y gumalaw, bagamat walang baterya, walang makina. At sa kanyang galaw lumabas ang isang matinis na tunog, isang tunog ng huling alarma. At doon ko naintindihan, ang laban ay hindi rito nagtatapos, na sa susunod na biyahe, sa susunod na lagusan. At ang tanong, handa ba akong sumakay muli? Bahagi 5.
Nanginginig pa rin ang aking kamay habang hawak-hawak ang lumang orasan. Sa bawat tibok nito, para bang may kasabay na pintig ng puso na hindi akin. Malamig, matalim at puno ng bigat na hindi ko maipaliwanag. Nakatingin pa rin sa akin ang babaeng nakapula, nakatayo sa pintuan ng silid na para bang siya mismo ang aninong bumubura sa lahat ng liwanag. Enzo! Bulong niya, mas malumanay ngayon, halos mapang-akit. Hindi mo na kailangan pang lumaban. Pagod ka na, hindi ba? Sa tren ko, wala nang puyat, wala nang pasakit, wala nang pasyenteng mamamatay sa mga kamay mo. Doon, pahinga na lang. Napapikit ako. Totoo, pagod na pagod ako. Sa bawat gabi sa ospital, ilang pasyente ang namamatay sa kabila ng lahat ng pagsisikap. Ilang kamag-anak ang umiiyak, ilang oras ng puyat ang hindi na mababalik. Pero habang naririnig ko ang kanyang tinig, may bahagi sa akin na kumakapit. Bahagi kong ayaw isuko ang huling laban. Hindi. Mahina ngunit mariin kong sagot, hindi pa ako tapos. Hindi ako sasama sa iyo. Nagbago ang anyo ng kanyang nangiti. Mula sa malumanay, naging mapanlait. Kaya mong sabihin yan ngayon. Pero oras lang ang kalaban mo, Enzo, at oras ang nasa kamay ko. Itinaas niya ang kanyang palad. Biglang umuga ang buong silid. Ang mga sirang panel ay sabay-sabay na nag-ingay, parang muling nabuhay. Ang mga mapa sa dingding ay kumurap at isa-isang nagbago ang mga linya ng riles. Lahat ng direksyon, lahat ng ruta, iisa lang ang tinuturo. Walang hinto. Naramdaman kong humigpit ang kapit ko sa orasan. Tumibok ito ng mas mabilis, parang tinutugon ang galit ng babae. Muli kong naalala ang sinabi ng matanda. Harapin na ang mapahoy o siya. Hindi ka na ang lalaking tumalikod noon. Bakit ba ako? Halos isigaw ko para malunod ang bulong niya. Bakit ako ang pinili mo? Marami kayong kasabay noon, marami ring dumadaan sa huling biyahe. Bakit ako? Nakatitig siya sa akin, malamig at walang trese. Dahil ikaw ang nagdaan at hindi tumingin. Ikaw ang dumaan at hindi ako nakita. Nanikip ang dibdib ko. Biglang sumagi sa isip ko ang mga gabing dumadaan ako sa tren. Pagod na pagod mula sa duty. Naalala ko ang mga pagkakataong may pasaherong umiiyak sa sulok o nakatingin lang sa kawalan at hindi ko man lang pinansin. Sa isip ko noon, hindi ko responsibilidad. Kailangan kong makatulog. Ngunit ngayon, bawat hindi ko pagtugon, bawat hindi ko pagtulong, parang biglang bumalik sa akin bilang sumpa. Hindi ko alam, bulong ko, halos mahulog ang boses sa sahig. Hindi ko alam na ikaw yon. Lumapit siya, dahan-dahan, at sa bawat yapak, naramdaman ko ang paglamig ng paligid. Pero alam mo na ngayon, kaya wala ka ng takas. Naisip kong tumakbo palabas, ngunit biglang nagsara ang pinto sa likod niya. Ang lahat ng panel sa paligid ay sumabog, nagsaboy ng usok at kalawang. At mula sa usok, isa-isang lumitaw ang mga pasahero ng tren, ang mga patay. Nakapalibot sila sa akin, nakatayo, nakayuko, maputla. May mga sugat sa leeg at ulo. Ang iba'y nakayapak, ang iba'y duguan pa ang damit. Sabay-sabay silang nagsalita. Sumama ka na, walang hinto. Parang nabingi ako. Ang mga tinig nila'y sabay-sabay, hindi magkaiba, kundi iisang bulong na nagiging dagundong. Sa gitna ng kaguluhan, bigla kong narinig ang boses ng matanda, kahit hindi ko siya nakikita. Enzo! Ang oras! Tingnan mo ang oras! Tumingin ako sa orasan sa kamay ko. Ang mga kamay nito ay mabilis na umiikot, parang mababali sa bilis. Ngunit bigla itong huminto, eksaktong 3:15, parehong oras ng pagdating ng huling biyahe. At sa mismong paghinto nito, kumislap ang ilaw sa paligid. Ang mga pasahero'y saglit na natigilan at ang babaeng nakapula ay napaatras. Hindi, aniya, nanginginig ang boses. Hindi mo pwedeng gamitin yan laban sa akin.
Naramdaman kong biglang tumibay ang loob ko. Kung oras ang hawak mo, may oras din ako at kaya kong pumili. Pinindot ko ang orasan at bigla itong naglabas ng tunog, parang alarma na humihiwa sa katahimikan. Kasabay nito, naglaho ang mga aninong nakapalibot sa akin, isa-isa silang nagiging usok at natutunaw. Ngunit hindi ang babae. Nakatayo pa rin siya, mas galit, mas buo. Ang pulang bestida niya'y parang lumiliyab sa apoy ng dugo. Hindi mo ako matatalo, Enzo. Sigaw niya, boses na parang pumutok na tren. Dahil kahit saan ka pumunta, ako ang dulo ng biyahe mo. Ako ang huling istasyon. At sa pagsigaw niyang iyon, biglang umuga ang sahig. Muli kong narinig ang ugong ng tren. Papalapit, malakas. At sa kisame ng silid, may pumutok na liwanag. Isang riles ng tren na bumukas sa himpapawid. At mula roon, bumaba ang isang kariton, puno ng aninong nakasakay. Sa loob ng kariton may bakanting upuan. Sa ibabaw nito, may nakaukit na pangalan. Enzo. Nanginig ang buong katawan ko. Oras na, bulong ng babae. Upo ka na sa upuan mo. Matagal na kitang hinihintay. Ngunit bago pa ako makalapit, naramdaman kong gumalaw muli ang orasan sa kamay ko. At sa pagtingin ko, may bagong guhit na lumitaw sa loob nito. Nakaukit sa dulo ng salamin. Return. Hindi ko alam kung saan galing ang lakas, pero napasigaw ako. Hindi ako sasama. Hindi ito ang hinto ko. Itinaas ko ang orasan at biglang sumiklab ang liwanag mula rito. Pumunit sa dilim, punit sa tren, punit sa babaeng nakapula. Napasigaw siya, napaatras, ngunit bago siya tuluyang matabunan ng liwanag, narinig ko ang huling bulong niya. Kung hindi ngayon, babalik ka pa rin, dahil walang sinumang tunay na nakakatakas. Nagising akong nakahandusay sa platform ng istasyon. Ang mga ilaw ay normal, ang paligid ay tahimik. Walang anino ng babaeng nakapula, walang tren ng mga patay. Tiningnan ko ang relo ko, 3:30 a.m. Gumagalaw na ang oras. Hawak ko pa din ang lumang orasan, ngunit wala na ang ukit. Wala na ang TRO, wala na ang return. Isa na lamang itong lumang piraso ng bakal, hindi gumagana. Ngunit sa gilid ng bangko kung saan ako nakahandusay, may nakapatong na lumang tiket. At sa ibabaw nito, nakasulat ang parehong salita, walang hinto. At alam kong hindi pa tapos ang biyahe. Siyabdaza sa pas, bahagi 6, mabigat pa rin ang dibdib ko nang dahan-dahan kong pulutin ang tiket na nasa sahig. Luma ito, madilaw na at tila pinilas mula sa mas malaking papel. Ang nakasulat sa ibabaw gamit ang tinta na bahagyang kumalat sa paglipas ng panahon ay iisang linya. Walang hinto. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang mga daliri ko. Marahil dahil alam kong hindi na ito simpleng papel. Ito'y paalala o paanyaya mula sa tren na hindi ko kayang takasan. Nilingon ko ang paligid. Tahimik ang istasyon. Ang mga fluorescent light ay kumikindat at sa kalayuan may maririnig na mahihinang yabag. Ngunit nang tumutok ang pandinig ko, napagtanto kong hindi ito yabag. Ito'y ugong. Ugong ng Rileys, mahina pa lang, ngunit palakas ng palakas. Hindi maaari, bulong ko sa sarili. Wala nang tren sa oras na ito, natapos na ang huling biyahe. Ngunit habang sinasabi ko iyon, parang mas lalo pang lumalakas ang ugong. Pinilit kong tumayo at maglakad palabas ng istasyon. Dumaan ako sa turnstile at laking gulat ko nang makitang bukas pa ito kahit wala ng gwardiya. Ang gate ay nakabukas at sa labas kitang-kita ko ang kalsada. Normal, may ilang jeep na dumaraan, may ilang taong naglalakad, tila walang nakikita o nararamdaman. Gusto kong lumabas, gusto kong tumakbo palayo. Ngunit bago ko pa mailabas ang isang paa, may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. At kasabay nito, isang boses ang umusal, malambing ngunit nakakasindak, hindi ka patapos, Enzo.
Napatigil ako. Alam ko ang boses na iyon. Ang babaeng nakapula, nilingon ko ang loob ng istasyon. Walang tao. Ngunit sa salamin ng ticket booth, kita ko ang refleksyon niya. Nakapula, nakatayo, nakangiti, at nakatingin sa akin. Pinikit ko ang mga mata ko, pilit na nagdasal. Pagdilat ko, wala na siya. Ngunit naiwan ang tiket sa kamay ko na ngayon ay tila mas sariwa, parang bagong gupit mula sa printer. At sa gilid nito may bagong ukit na letra. 3:15. Next stop. Nalagutan ako ng hininga. Ang oras na iyon ang mismong oras ng huling biyahe. Ang oras kung kailan palaging tumitigil ang relo ko. At ngayon, nakaukit na sa tiket. Naisip kong dumiretso na lang ako sa ospital. Baka sakaling doon, sa liwanag ng emergency room, makalimutan ko ang lahat ng ito. Kaya agad akong tumawid ng kalsada at sa awa ng Diyos, may dumaang jeep na biyaheng General Hospital. Sumakay ako. Maraming pasahero, hindi tulad kanina na ako lang ang laman. May mga estudyante, may mga manggagawa, at may isang ina na karga ang kanyang anak. Huminga ako ng malalim. Normal. Ito na, normal ulit. Ngunit habang umaandar ang jeep, napansin kong lahat ng pasahero ay nakatingin sa sahig. Walang nagsasalita, walang nag-uusap, tila walang hininga. Dahan-dahan kong nilingon ang likod at doon ko siya muling nakita. Nasa pinakadulong upuan, nakapula, nakayuko. Ngunit alam kong siya iyon. At kahit hindi siya tumitingin, ramdam kong ako ang inaabangan niya. Napakapit ako sa bakal, halos mabali ang kamay ko sa higpit ng hawak. Gusto kong isigaw sa driver na ihinto ang jeep. Ngunit nang tumingin ako sa salamin, ang driver ay nakangiti lang, ang parehong malamig na ngiti na nakita ko na. Sigurado ka bang dito ang hinto mo? Tanong niya, eksakto ang parehong linya. Nanlamig ako. Walang boses na lumabas sa lalamunan ko. Tumakbo ang jeep sa kahabaan ng kalsada at habang lumilipas ang bawat poste ng ilaw, napapansin kong nagiging kakaiba ang paligid. Ang mga gusali ay nagiging madilim, ang mga karatula ay nakabaliktad, at ang mga ilaw sa poste ay kumikislap na parang malapit ng pumutok. Hindi ito normal. Hindi ito ang kalsadang alam ko. Next stop. Sabi ng babaeng nakapula, sabay iniangat ang kanyang ulo. Ngayon ay nakatitig siya sa akin, mapuputla ang mata at nakangiti ng mas malaki. Parang gumuho ang sikmura ko. Sa lapag ng jeep, nakita ko ang ticket na dala ko kanina. Nahulog ito mula sa bulsa ko at ngayon ay may bagong letra. Next stop. San Lazaro. Nanlaki ang mga mata ko. San Lazaro, bulong ko. Ngunit alam ko ang ibig sabihin. Ang lumang istasyon, ang decommission na lugar kung saan una ko siyang nakita. Tumigil ang jeep. Hindi sa ospital, hindi sa karaniwang ruta. Tumigil ito sa isang lugar na napapaligiran ng dilim. Wala akong nakitang ibang sasakyan, wala ring ibang tao. Tanging isang lumang hagdanan pababa, may karatulang halos burado na ang letra. Ngunit mababa, sapa. San Lazaro Station. Lumingon ako sa ibang pasahero, umaasang may tututol. Ngunit isa-isa silang nag-angat ng ulo. At sa leeg nila, nakita ko ang mga sugat, parehong sugat ng mga patay na pasahero ng tren. Ang mga mata nila ay mapuputla at sabay-sabay silang bumulong. Walang hinto. Napatayo ako, halos mabali ang tuhod sa takot. Ngunit bago pa ako makagalaw, naramdaman ko ang malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Siya, ang babaeng nakapula. Halika, Enzo. Anya, boses na parang awit na may halong daing. Next stop na natin. Wala na akong nagawa. Bumaba ako ng jeep para bang may puwersang humihila sa akin. Naroon pa rin ang hagdan pababa, madilim at sa dulo, naririnig ko ang ugong ng tren. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang inaakay ako ng sarili kong mga paa. Habang bumababa ako,
Napansin kong may mga pangalan na nakaukit sa pader ng hagdan. Mga pangalan ng pasahero, mga pangalan ng mga patay, isa-isang lumilitaw habang bumababa ako. At sa pinakadulo, bago ko marating ang platform, nakita ko ang isang pangalang nakaukit ng mas bago kaysa sa lahat. Enzo. Nabingi ako sa sarili kong pintig ng puso. Pagdating ko sa platform, naroon na ang tren. Umiilaw ito, ngunit hindi normal. Ang ilaw ay pula, parang apoy. Ang mga bintana ay puno ng mga anino, at lahat sila'y nakatingin sa akin. Ang pintuan ay nakabukas, at sa loob may isang bakanteng upuan. Sa likod nito, nakaupo ang babaeng nakapula. Upo ka na, aniya ngiting-ngiti. Dito ka na. Napatras ako nanginginig, ngunit sa likod ko, naroon pa rin ang mga pasahero ng jeep. Nakatayo, nakayuko, bumubulong ng iisang linya. Walang hinto, walang hinto, walang hinto. Naramdaman kong kinukulong nila ako. Biglang umingay ang orasan sa bulsa ko. Kinuha ko ito at laking gulat ko nang makita kong muling gumalaw ang mga kamay nito. Hindi na ito patay. Umiikot na naman, ngunit sa bawat ikot, may naririnig akong boses mula rito. Boses ng matandang konduktor. Enzo, may pagpipilian ka pa. Kung uupo ka, wala nang balik. Kung lalaban ka, hanapin mo ang istasyon ng wakas. Wakas, bulong ko nanginginig. Ngunit bago pa ako makapag-isip, muling umalingaw-ngaw ang sipol ng tren. Mas malakas kaysa dati, at alam kong kailangan kong magdesisyon. Tumitig ako sa bakanteng upuan. Naroon ang pangalan ko, naroon ang babaeng nakapula, nakahanda na. At sa kamay ko, ang orasan, kumikislap, kumakabog, parang may dalang huling pag-asa. Dalawa lang ang pagpipilian, sumakay o lumaban. At sa sandaling iyon, habang nakatingin sa akin ang lahat ng mata, alam kong alinman sa pipiliin ko, walang hinto ang biyahe. Bahagi 7. Tumitig ako sa tren na nakahimpil sa platform ng San Lazaro. Ang pulang liwanag mula sa loob nito'y parang apoy na galing sa ilalim ng lupa, gumagapang palabas ng bintana at tinutunaw ang lamig ng paligid. Ngunit imbes na init ang dulot, mas lalo itong nagbigay ng kilabot. Parang apoy na hindi sumusunog ng balat kundi ng kaluluwa. Naroon pa rin ang babaeng nakapula, nakaupo sa dulo, nakangiti, nakatitig sa akin. Sa kanyang tabi, ang bakanteng upuan, nakaukit ang pangalan ko, Enzo. Tila ba nakalaan na talaga ito para sa akin. Sa likod ko ang mga aninong pasahero ng jeep. Nakatayo sila sa gilid ng platform, mapuputla, may mga sugat, at sabay-sabay na bumubulong. Walang hinto, walang hinto. Maging ang hangin sa paligid ay parang kumakapit sa aking leeg. Hinihila ako papasok ng tren. Ngunit naroon pa rin sa kamay ko ang orasan. Umiilaw ito ng mahina, kumikislap sa bawat segundo. Sa bawat pintig ng maliit na makinang iyon, naririnig ko ang boses ng matandang konduktor na una kong nakilala. Enzo, may pagpipilian ka pa. Hindi ito ang wakas kung hahanapin mo ang pintuan ng wakas. Napakapit ako ng mas mahigpit sa orasan. Ang pintuan ng wakas, saan iyon, hindi ko alam. Ngunit alam kong kung susuko ako ngayon, tapos na lahat. Humakbang ako paatras, pero isang kamay ang biglang humawak sa balikat ko. Malamig, basa at mabigat, nilingon ko at siya iyon, ang babaeng nakapula. Ngunit paano? Nakaupo siya sa tren kanina. Ngayon, narito siya sa tabi ko, nakatayo, nakangiti, nakatingin ng malapitan. Hindi ka makakatakas, Enzo. Aniya. Ang pangalan mo ay nakaukit na. Hindi mo na mabubura ang hinto mo. Pinilit kong kumalas pero mahigpit ang kapit niya. Ramdam kong sumisingaw ang lamig, abalat ko dahan-dahang pumapasok sa loob ng katawan ko. Ang mga mata niya ay malalim, puno ng pangungulila, ngunit sabay din ay puno ng galit.
Bakit mo ginagawa ito? Halos pasigaw kong tanong. Bakit mo ako sinusundan? Naglaho ang ngiti niya. Dahil iniwan mo ako. Nanlaki ang mata ko. Ano? 5 taon na ang nakalipas. Anya, boses na nanginginig. Umiiyak ako sa sulok ng kariton. Nakita mo ako, Enzo. Tumingin ka, pero lumingon ka palayo. Dumating ang apoy, dumating ang dilim, at wala kang ginawa. Lahat ng pasyente mo, tinutulungan mo. Pero ako, hinayaan mo akong mamatay. Parang binugbog ang dibdib ko sa bigat ng kanyang mga salita. Totoo bang nakita ko siya noon? Totoo bang nasaksihan ko ang kanyang paghihirap at tumalikod lang ako? Sa dami ng gabing pagod na pagod ako, hindi ko na maalala ang bawat mukha. Pero sa sinasabi niya, malinaw. Siya ang babaeng iyon. Pasensya, bulong ko. Halos pumutol ang boses. Hindi ko sinasadya. Ngumiti siyang mapait. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga, ngayon, sasama ka na. Hinila niya ako papasok ng tren. Ramdam kong wala akong laban sa bigat ng kanyang kamay. Naramdaman kong dumudulas na ako sa platform, papalapit sa pintuang nakabukas. Nakikita ko ang loob, mapula, puno ng mga bangkay na nakaupo, lahat nakatingin sa akin. Ang bakanting upuan ay kumikislap, parang inaanyayahan ako. Ngunit biglang kumislap ang orasan sa kamay ko. Umilaw ito ng mas maliwanag kaysa dati at biglang bumukas ang takip nito. Sa loob, hindi na lang oras ang nakasulat. May bagong ukit. Exit, wakas. At kasabay nito, isang pinto ang lumitaw sa kabilang dulo ng platform. Isang lumang pintuan, kahoy, kupas may kalawang na hawakan. Sa itaas nito, nakasulat. Wakas. Nabitawan ako ng babae, napaatras siya, parang natakot. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng makaalis. Nakita kong nanginginig ang kanyang anyo, nagiging usok, nagiging anino. Ang mga pasaherong nakaupo sa tren ay nagsigawan, sabay-sabay na bumangon, sabay-sabay na bumubulong. Walang hinto, walang hinto, walang hinto. Nabingi ako sa lakas ng bulong nila. Pero alam kong iyon na ang pagkakataon ko. Tumakbo ako papunta sa pintuang may nakasulat na wakas. Sa bawat hakbang, parang may aninong humaharang, mga kamay na humihila, mga mukha na sumisilip mula sa dilim. Ngunit itinaas ko ang orasan, at sa tuwing iilaw ito, naglalaho sila. Enzo! Sigaw ng babae. Tumigil ako sa harap ng pinto. Nasa likod ko na siya, nakatayo sa gitna ng platform, nanginginig, nagbabaga ang mga mata. Kung aalis ka ngayon, Enzo. Aniya, boses na puno ng galit at lungkot. Hindi mo na malalaman ang katotohanan. Hindi mo malalaman kung sino talaga ang may kasalanan sa trahedya. Nanlamig ako. Ano ang ibig niyang sabihin? Ngumiti siya, mapait, at sabay tumulo ang dugo mula sa sugat sa kanyang leeg. Hindi ako nag-iisa. May iba pang kasama. May isa pang buhay na may kasalanan. At kung lalabas ka ngayon, mananatili kang bulag. Humigpit ang palad ko sa orasan. Ang pintuan ng Luxar wakas ay nasa harap ko. Ngunit sa likod ko, naroon siya, daladala ang lihim ng nakaraan. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ko, desperado. Sino ang may kasalanan? Ngumiti siya at sa huling saglit, bago maglaho ang kanyang anyo sa usok, bulong niya, ang konduktor. At sabay, narinig ko ang sipol ng tren, mas malakas, mas malapit. Napatigil ako. Ang matandang nakilala ko, ang nagbigay sa akin ng babala, ang nagsabi kung paano makakalabas, siya ang konduktor. Siya ang nagmamaneho ng tren noong gabing iyon. Siya ang nagdala ng lahat ng pasaherong iyon sa trahedya. Ngunit bakit siya nagbabantay ngayon? Bakit niya ako tinulungan? At bakit itinatago niya ang katotohanan iyon? Nanginginig ako sa gulat at takot, pero wala na akong oras. Ang pintuan ng wakas ay unti-unting nagsasara.
Ang sipol ng tren ay papalapit. Dalawa lang ang pagpipilian. Tumakbo palabas o manatili para hanapin ang katotohanan. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman kong ang bigat ng lahat ng mata, ng babae, ng mga pasahero at ng konduktor ay nakatuon sa akin. At alam kong alinman ang piliin ko, walang hinto ang biyahe. Bahagi 8. Nakatayo ako sa harap ng pintuang may nakaukit na salitang wakas. Ang hawakan nito'y malamig, parang yelo, at unti-unti itong nagsasara habang lumalakas ang sipol ng tren sa likod ko. Ang ugong ng rails ay parang lindol na umanig sa mismong sahig ng platform. At mula sa bintana ng pulang kariton, sabay-sabay na nakatitig ang mga mata ng mga pasaherong patay. Nakabuka ang bibig sa iisang bulong. Walang hinto, walang hinto. Ngunit hindi iyon ang mas malakas na ingay. Ang totoo, ang pinakamatingkad ay ang tibok ng puso ko, kumakabog na parang sasabog sa dibdib. Hawak ko pa rin ang lumang orasan. Sa bawat pintig nito, nagkikislapan ang mga kamay. Tila ba tinutulak ako ng isang puwersa upang magdesisyon. Enzo. Dumagundong ang boses ng babae sa likod ko. Hindi na siya anino. Mas malinaw na siya ngayon, mas buo, mas nakakatakot. Ang kanyang pulang bestida ay parang isinawsaw sa dugo at ang sugat sa leeg ay dumadaloy ng itim na likido na parang usok. Kung lalabas ka, Anya, iiwan mong nakatali ang lahat, iiwan mo akong mag-isa rito at iiwan mong hindi mo malalaman kung sino talaga ang may kasalanan. Napapikit ako. Ang salita niya ay parang kadena na kumakapit sa aking mga paa. Tama siya, kung aalis ako ngayon, matatapos ang bangungot na ito. Ngunit mananatiling misteryo ang lahat, ang babaeng nakapula, ang mga pasahero, at higit sa lahat, ang konduktor. Ngunit kung mananatili ako, baka hindi na ako makabalik. Hindi, Enzo. Halos mapasigaw ako nang marinig kong muli ang boses ng matanda, ang konduktor, pero hindi mula sa platform, sa loob mismo ng aking ulo. Huwag kang makinig sa kanya, niloloko ka lang. Kung lalabas ka ngayon, ligtas ka na. Ngunit kasabay noon, ang babaeng nakapulay ngumiti, mapait at muling nagbulong. Hindi ba't sinabi ko sa iyo, siya ang dahilan ng lahat. Siya ang nagmamaneho noong gabing iyon. Siya ang nagpabaya. Nanlamig ako. Kaninong salita ang paniniwalaan ko? Nilingon ko ang pintuan ng wakas. Kalahati na lamang ang nakabukas nito. Ang liwanag na lumalabas doon ay hindi gaya ng pulang liwanag ng tren. Ito'y maputi, malamlam, parang liwanag ng umaga na matagal ko nang hindi nakikita. Ang liwanag ng kaligtasan. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, papalapit ng papalapit ang tren. Naririnig ko ang bakal na gulong, ang alingawngaw ng kalansing at ang sipol na halos pumutok ang tenga ko. Bigla kong naisip ang lahat ng pasyente kong namatay sa ospital. Ang bawat mukhang hindi ko naligtas. Ang bawat pagod na gabi na sinubukan kong kalimutan ang kanilang mga iyak. Ang babaeng nakapula ay isa lamang sa kanila, isa lamang sa libo-libong na wala ng tinig sa harap ng kamatayan. Pero ngayon, ako ang may pagkakataon, hindi ko kayang tumalikod muli. Kung totoo ang sinasabi mo, bulong ko sa babae, kung siya ang may kasalanan, bakit mo ako ang pinili? Tumulo ang itim na luha mula sa kanyang mata. Dahil ikaw ang tanging nakakita sa akin, at ikaw lang ang may lakas na humarap sa kanya. Tumibay ang loob ko, hinawakan ko ang orasan, at sa unang pagkakataon, pinisil ko ito ng mariin. Biglang umilaw ito, mas maliwanag kaysa dati. Ang mga kamay nito'y tumigil. Eksaktong 3:15, ang oras ng trahedya. Nabingi ang buong estasyon sa ingay ng tren. Dumating ito, humimpil sa platform at bumukas ang mga pinto. Ang mga pasahero sa loob ay sabay-sabay na nagsisigawan, ang mga katawan nila'y nagdurugo, ang mga mata'y puti.
At sa harap ng lahat nakatayo ang matandang konduktor, hawak ang lampara, nakangiti. Sumakay ka na, Enzo, aniya. Huling pagkakataon na ito. Ngunit ngayon, kita ko na. Ang kanyang mga kamay ay duguan. Ang kanyang uniforme may bahid ng sunog. At ang kanyang mga matay hindi mata ng isang gabay. Mata ito ng isang tao na natali sa sarili niyang kasalanan. Bakit mo ginawa? Tanong ko, halos lumabas ang boses ko bilang sigaw. Ngumiti siya malamig. Dahil lahat tayo'y may wakas. At ako ang nagdala sa kanila roon. Ngumiti rin ang babaeng nakapula, ngunit may luha sa kanyang pisngi. Kita mo na, Enzo, hindi ako nagsisinungaling. Naghalo ang lahat ng tunog, ang bulong ng mga pasahero, ang sigaw ng babae, ang tawanan ng konduktor, at ang sipol ng tren. Para akong mabibiyak, ngunit sa loob ng kaguluhan, kumislap muli ang orasan sa kamay ko. At sa ikalawang pagkakataon, lumabas ang parehong ukit. Exit, wakas. Tumingin ako sa pintuan. Halos sarado na ito, ngunit may kaunting siwang pa, may kaunting liwanag pa. Dalawa lang ang pagpipilian. Sumakay at alamin ang buong katotohanan kahit kapalit nito'y kaluluwa ko. O tumakbo palabas, iwan ang lahat ng hiwaga at mabuhay muli. Pumikit ako, huminga ng malalim. At sa huling pagkakataon, narinig ko ang dalawang boses, isa mula sa babae, isa mula sa konduktor. Sumama ka na, lumabas ka na. Binuksan ko ang mata ko at tumakbo ako. Sa huling iglap, bago tuluyang magsara ang pintuan ng wakas, isiniksik ko ang sarili ko at hinila pabukas. Isang nakakabulag na liwanag ang bumalot sa akin. Ang init nito'y parang apoy, ngunit hindi masakit. Ito'y parang yakap ng araw. Nang muling dumilat ang mata ko, nasa loob ako ng ospital. Nasa ER. Ang mga nurse ay abala, may mga pasyenteng dumating, at ang lahat ay normal. Napatigil ako. Totoo ba ang lahat ng iyon? Bangungot ba lang? Ngunit nang tignan ko ang aking kamay, hawak ko pa rin ang lumang orasan. Wala na itong ilaw, wala nang ukit, ngunit sa likod nito may iisang bagong marka. Walang hinto. Lumabas ako ng ospital kinabukasan. Maaga pa, may araw na at maraming tao sa paligid. Normal ang lahat. Ngunit sa bawat dumadaan na tren, naririnig ko pa rin ang mahina at malayong sipol. At minsan, kapag dumadaan ako sa istasyon, nakikita ko siya, ang babaeng nakapula, nakatayo sa gilid ng platform, nakatingin sa akin, nakangiti. Ang ma'am, hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa maririnig ang sipol. Hindi ko alam kung makakatakas pa talaga ako. Pero isang bagay ang malinaw. Maaaring nakalabas ako, ngunit hindi kailanman titigil ang tren. Walang hinto.